Noong nakaraang buwan sa Mayo sa taong ito ay matagumpay ang BRP Jose Rizal Missile Frigate sa kanilang ginawang missile fire test. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Sa ginawang missile fire test, matagumpay ang BRP Jose Rizal na pasabugin at palubugin ang luma na at nadikomisyon na barko ng Philippine Navy, ang BRP Lake Caliraya. Ito ay naganap sa ginawang naval exercise o US-Philippine Balikatan Exercises. Ginamit ng BRP Jose Rizal class frigate ang kanyang Sea Star 6 Chemical surface-to-surface anti-ship missiles sa target na may layong 20 nautical miles. At dito natamaan ang Philippine Navy tanker, ang BRP Lake Caliraya. At ayon sa report na hindi lang ang BRP Jose Rizal ang tumira gamit ang Sea Star anti-ship missiles, kasama rin ang BRP Lawrence Narag, isang Shaldag fast patrol boats gamit ang Spike in OS missiles. Kasama ring tumira ang anti-ship warfare helicopters na karga ng BRP Jose Rizal. Ito ang Leonardo AW159 Wildcat helicopters. At gamit ang kanyang triple torpedo, ang K745 Blue Shark lightweight torpedo. At pati na ang Philippine Air Force ay sumali rin, inulugan rin nila ng bomba o air-lance precision munition ang BRP Caliraya at kasama pa ang US na tumira. Kaya yon, sumabog at lumubog ang barko. Ibig sabihin, hindi lang ang Sea Star anti-ship missiles ang nagpalubog ng BRP Caliraya, kasama rin ang mga torpedoes at mga bomba at missiles mula sa BRP Lawrence Narag. Ayon sa reports na 2 oras mahigit na tinira ang barko na BRP Caliraya hanggang lumubog ito. At ayon pa sa report na kasama din ang US na tumira dito. Ibig sabihin na ang Pilipinas at ang US ay nagpakawala ng mga missiles at mga bomba at mga torpedoes mula sa lupa, sa dagat at sa himpapawid gamit ang eroplano sa mahigit 2 oras. Gayunpaman ay nagagalit ang China sa ginawang pagpasabog ng Philippine Navy at US sa kanilang tanker na BRP Caliraya. Ayon sa isang Chinese newspaper na ang ginawa ng Philippines at US ay isang paghahamon dahil ang BRP Caliraya ay isang Chinese tanker. Totoo naman na ang BRP Caliraya ay isang tanker na gawa o galing sa China. At siya lang ang nag-iisang tanker ng Philippine Navy o barko ng Philippine Navy na gawa ng China. Kaya lang, tama lang na palubugin ito dahil galing sa China. Ang barko na BRP Lake Caliraya ay dating pag-ari ng PNOC o Philippine National Oil Corporation at ibinigay ito sa Philippine Navy noong 2014. Ang pangalan ng BRP Caliraya noong sa PNOC pa ito ay tinatawag itong MT PNOC Lapu-Lapu. Ang tanker na ito ay medyo bago pa dahil ginawa pa lang ito noong 2007. Ito'y gawa ng Taiso Shunjing Shipyard ng China. Nakomisyon ito sa Philippine Navy noong 2014 at na-dekomisyon noong 2020. So mahigit lang sa 5 taon ito sa serbisyo. Ang dahilan kung bakit ito na-dekomisyon ng maaga at ginawa na lang itong practice target para lulubog. Ayon sa Philippine Navy na ang BRP Lake Caliraya na gawa ng China ay maraming mechanical at electrical problem. Siguro rose ang makina nito. Kaya yon, ginawa na lang practice target para lulubog. Hindi gaya ng ibang barko ng US na ngayon ginamit pa ng Philippine Navy na halos 100 years na ay okay pa rin. Gaya ng BRP Magat Salamat. Pero sa totoo lang, ang mga malalaking barko ay mahirap palubugin kahit matamaan pa ito ng mga anti-ship missiles. Ang BRP Lake Caliraya ay mahigit 2 oras na ginulpi ng Philippine at US gamit ang land, sea at air. Ibig sabihin, gamit ang mga missiles mula sa barko, sa lupa at mga torpedoes at mga bomba mula sa helicopter at eroplano, saka pa lang ito lumubog. Ang ginamit na missiles ng BRP Jose Rizal para tirahin ang BRP Lake Caliraya ay ang SSM o Surface-to-Surface Missiles 700K Sea Star na gawa ng South Korea. Ang Sea Star ay isang surface-to-surface anti-ship missiles na may operational range na abot sa 180 kilometers. Ang Sea Star's missiles ay may warhead na tumitimbang ng 250 kilos.
Habang ang BrahMos anti-ship missiles na gawa ng India, isa rin itong cruise missiles, ay may range hanggang 600 to 800 kilometers. At ang warhead ng BrahMos ay tumitimbang ng 300 kilos. Ang 250 kilos o 300 kilos warhead ng anti-ship missiles na ginamit ng BRP Jose Rizal ay hindi kayang magpalubog ng 4,500 ton na BRP Kaliraya. Siguro kailangan pa ng 4 na warhead para lulubog ang malaking barko. Ang example nito ay noon lang nakaraang taon at sa taong ito, ang Yemen Houthi movements na supported by Iran na kung saan kanilang inatake ang Israel, ang Yemen Houthi movement ay nagpalipad ng maraming missiles doon sa Red Sea. Malalaking mga missiles ito na kanilang ginagamit. Lahat ng mga barko na kaalyado ng US at Israel ay kanilang tinira. Ang Sea Stars at BrahMos anti-ship missiles ay may range lamang na abot hanggang 180 to 600 kilometers. Kaya siya ay tinatawag na cruise missiles. Pero kung ang range niya ay lalampas na sa halos mahigit 1,000 kilometro, ito ay tinatawag na ballistic missiles. At ang ginamit ng mga Yemeni Houthi movement ay isang anti-ship ballistic missiles o ASBM. Malaki din ang mga warhead nito. Anim na mga malalaking barko ang tinamaan ng mga anti-ship ballistic missiles mula sa Yemen. Ang ginamit na Yemen ay drone at ASBM o anti-ship missiles. Karamihan sa mga barko na natamaan ng anti-ship ballistic missiles mula sa Yemen ay walang casualties at minor damage lang ang tinamo at remain seaworthy. Isa lang ang napalubog ng anti-ship ballistic missiles mula sa Yemen. Ito ang MV Rubinar na tinamaan ng anti-ship ballistic missiles noong February 18, 2024. At noong March 2024, ang MV True Confidence ay natamaan ng anti-ship ballistic missiles mula sa Yemen. Ito ay hindi lumubog pero 3 ang namatay at may ilang injury ng mga crew. Ibig sabihin mahirap tirahin at palubugin ang isang malaking barko lalo na pag ito'y gumagalaw ng mabilis o moving target. Kaya ito ang dahilan kung bakit mahigit sa 2 oras na tinamaan ang BRP Kaliraya bago ito lumubog. Kahit hindi pa ito gumagalaw, mas lalo na siguro kung mayroon pa itong armas o close-in weapon system o mga air defense weapons, ang BRP Kaliraya ay lalong matagal o hindi siguro lulubog. Hanggang sa susunod, maraming salamat.